as we welcome the Holy Spirit. Ginagalang kita, banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko, manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita, aking ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Palakpakan po natin ang banal na Espiritu. The presence of the Lord is in this place. Let's worship Him, come on! Hallelujah! Magic! At ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Amen! Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, aking kataas-taasan, sa aking puso.
ko'y ihahayag. Sa buhay ko'y tatanggap, sa buhay ko'y luwalhati ka. Sa huling pagkakataon po, sa buhay ko'y ihahayag. Sa buhay ko'y tatanggap, sa buhay ko'y luwalhati ka. Gaya po ng aming inawit, Panginoon, sa aming buhay, kay aming itataas, itatanyag. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya dapat po tanggapin ang pagsamba at pagmumuli, Panginoon. Salamat, Diyos. Sino ba naman kami, Panginoon, sa iyong paningin? Sino ba po kami para pagtuunan mo ng pansin? Sa lamang po kaming makasalanan sa iyong harapan. Napakadumi po namin. Wala po kaming maitatago sa inyo. There is still God who chose to look at us. You chose to love us. You chose to save us. Ano po namin kayo masasalamatan, Panginoon? With this very little life that we have. It's not enough, Lord, for what you've done. At this moment, Lord, we give up everything, Lord, that we have, every little thing that we have, Lord, just to thank you, for you are worthy. Hallelujah. Lord, I stand amazed. I can only stand by your grace. Nothing in me is so great. Yet you love me this great. How can I repay you for this? This so little, Lord, that I have. All that I have is a song. All that I have is a song that you how can I repay you? How can I repay you for this? With so little, Lord, that I have. All that I have. All that I have. is a song that you gave. Yes, God. Listen to our hearts cry. Sing it again. Lord, I stand amazed. I can only stand by your grace. Nothing in me is so great. That you love us, Lord. Yet you love me this way. How can I repay you, God? How can I repay you
this so little, with this so Praise God. Promise to love you. I promise to serve you. With this so little, Lord, So little, Lord, everything that we have, so little, Lord, I promise to love you. I promise to serve you. praise God.
is what I have of worth. Lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Though I have little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you, Lord. For you, Lord. For you, oh God. Presence in this place. To you be all the glory. Another clap of praise to our God. We can all be seated there. Sino po yung nararanasan po niya na bumaba ang langit sa ating kalagitnaan? Pwede po bang mahilingan ng malakas na palakpak para po sa ating Panginoon? Only in the presence of God. We can be changed only in the presence of God. There's freedom, fullness of joy. Amen po ba? Amen. Let's have a Bible reading po. Turn your Bibles with me. In Ephesians chapter 4, verse 29 to 32. Sabay-sabay po nating basahin. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Another verse po in Hebrews chapter 12, verse 15. It says, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and define many. Today po, in the presence of God, sino po yung nagpunta dito hindi lang to experience God, but for his or her heart to be changed before the Lord? I want to see those hands po. Amen. And dyan po nalulugod ang ating Panginoon. While seated po, allow us just to sing this song, and while we're singing these songs po, I want you to sing with your heart to the Lord. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, change my heart, oh God. May I be like you. Let's
Let's make this a prayer of our hearts this morning. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Will you, Lord, change our hearts? Change my heart, oh God. This is our plea. May I be like you. Tell him you are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Will you, Lord, please change my heart? Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Give me a clean heart. Give me a pure heart. Remove the stony heart in me. Give me a pure heart. This is my heart desire. My longing, my deep desire. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. Yun din po ba ang panalangin ng inyong puso? Sabayan niyo po ako. Give me a pure heart. Give me a pure heart. Remove this stony heart. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. This is my heart's desire. This is my heart's desire. My longing, my deep desire. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. A heart that's undivided. This we pray, Lord. A heart that's undivided. A heart that's pure and true. A heart that solely seeks you.
hearts that solely seeks you. A heart that solely seeks you. A heart that loves you so. A heart that longs to please you. Ang pakiusap po natin, please give me. Can I hear you more? Please give me this heart. Please give me this heart. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit to bow your head and have your moment in prayer wherever you are. The Spirit of the Lord is touching the place. Oh, Holy Spirit. We love you, Lord. Thank you for allowing us to stand in your presence and offer our praises, even to sing our songs before you. Thank you, Lord, that today we are strong, we are healthy, and iningatan niyo kami, ginabayan, sinamahan sa buong linggo. Ang aming panalangin ngayong umaga, mapangiti ka po namin. And today, allow me just to deliver the message that you place in the heart, not with enticing words of man's wisdom, but only by the power of your Spirit. Do not allow a single person who came today, Panginoon, alam na alam mo ang kanilang mga pangangailangan. Ikaw lang po ang pwedeng kumatagpo. Ikaw lang ang pwedeng magpala. May I ask you to move powerfully in our midst, God, the Holy Spirit, as we promise to honor you today. In Jesus' name, and everyone will say and agree, Amen. 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 Mukhang mahina po yung palakpak niyo para sa Panginoon. Pwede po ba pumapalakpak tayo, nakangiti tayo? At tingnan natin yung mga katabi natin. Because we love to sing His praises, right? Woo! Our hearts that sound divided. Give me this heart. Please, Lord, please give me this heart. Please give me this heart, oh Lord. Naniniwala po ba kayong sinagot na ng Panginoon yung panalangin niya ngayong umaga? Ako, 10 segundo, malakas na palakpak sa Panginoon. Nakakaupo na po tayo. Magandang umaga po. Good morning. Mukhang hindi po niyo ako narinig. Good morning po. Magandang umaga po. Siguro ang pinaka-paborito kong araw sa buong linggo ay ang araw ng linggo. Kasi po kasama ko po kayong sumasamba sa Diyos. Wow. At kahit gaano kapagod, kahit gaano ka-busy, masarap pong sambahin ng Panginoon. Ito po ang isang bagay na hindi naintindihan ng sanlibutan. They don't understand the joy that we do have. I wanna hear na amen. Maraming tao sa mundo, hindi nila naintindihan yung kagalakan na meron tayo. The joy that we do have when we stand before the Lord, when we enter His presence. And nothing in this world, not even the riches of this world, can really satisfy that heart. Because we were created by God to worship. So when we worship God, doon lang natin na-express yung purpose that niya tayo nilalang. Today, last Sunday po, I talk about rejection. I-share ko po yung kamag-anak ng rejection. Ang aking maiksing mensahe po dealing with the spiritual poison
called, pakisabi po, bitterness. Bibilang po ako ng 3, sisigaw niyo po ng malakas ang bitterness. 1, 2, 3. Bitterness! Salamat po. Yan po ang ating topic ngayong araw na to. I started pastoring at the age of 21 and this year I'll be 55. And if you will ask me this morning, kung tatanungin niyo ko, Pastor Joey, anong pinakamahirap i-deal na tao? Who is the most and the greatest and the hardest person to deal sa mundong ito? Marami po. Pero sa listahan ko po, ang pinakamahirap kausapin, ang pahirap i-deal, tumingin po kayo, yung mga taong pakisabi po, hurting. The people who are hurting, the people who are bitter, the people who are angry, it's hard to deal with these people. Mahirap po silang maunawaan minsan, pero natural lang po yan. Sapagkat when you are hurting, when you are angry, hindi mo ma-express yung sarili mo. Kaya po ang topic natin is dealing with the spiritual poison called bitterness. Alam niyo itong bitterness, isang laso nito na kapag kumalat sa ating pagkatao, hindi mo alam, nalalason ka na pala slowly. Ang sabi ng Hebrews 12:15, sabi po diyan, looking diligently lest any man fall into the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Next slide please. Siguro kilala niyo po yan. Siya po si Harry Houdini, the greatest escape artist ng kasaysayan ng mundo. Na kahit anong gawin mo, kahit saan mo siya ikulong, itali, nakakawala po siya. Ang pangalan niya po ay Harry Houdini. Escape artist, isang kilalang artist sa kasaysayan. Pero alam niyo po ba, lahat po ay kaya niyang kalaga ng sarili niya. Kaya niyang tumakas kahit marami pong nakapadlock na susi yan. Pero may isang bagay na hindi niya natakasan. Siya po ay naigapos ng bitterness. Bakit siya bitter? Maraming dahilan. Bakit ang tao ay bitter? Ang dahilan ng kanyang bitterness, namatay ang nanay niya na mahal niya sa sakit nung bata pa siya. At all throughout of his life, ang gusto lang niya ay makausap yung nanay niya kahit sandali pa uli. Siyempre, mahirap yung nasa kabilang buhay na kakausapin. But, may natuklasan siyang isang grupo ng relihiyon, ang tawag po the Spiritism. At may medium na kinakausap. Akala niya, nanay nga niya yun. And lately, at pagkatapos po nun, natuklasan niya na peke, lalo lang siyang naging bitter. Ilan po sa atin ang kagaya ni Harry Houdini? Tinangka nyo nang makakawala sa bitterness. Pero pagkalipas ng ilang panahon, nakagapos na naman kayo. We'll be talking about bitterness today. So we will try to have a biblical definition. Bakit tayo nagiging bitter? At anong mga senyales na bitter ka? Paano ako makakawala sa bitterness? Next slide, please. Initial observations. Number 1, sa mga nakausap ko at obserbasyon ko, wala namang taong sasabihin, alam mo, gusto ko talagang maging bitter. No one wants to be bitter. Nobody. Walang taong gusto niyang maging bitter. Pero along the way, this bitterness creeps in, nakapasok into his or her life nang hindi po sinasadya. O unnoticed. Pagkasabi po, unnoticed. Hindi mo napansin, nakapasok na pala sa... Kasi nga po, root. Pagkasabi po, root. Dinidescribe po siya na root. Normally, ang puno, ang unang nakikita mo, yung trunk, yung dahon, pero yung pong ugat, hindi mo nakikita. Pakita uli natin yung Hebrews 12, verse 15. Dinidescribe po siya na root. Ugat. Ayan. Nakalagay po, lest any root of bitterness. So, yung ugat po, hindi nakikita basta. Maliban na lang na napakalaki na ng ugat. Na nasisira na yung kalsada, yung building, dahil ang laki-laki ng ugat. But normally, yung bitterness po ay nakatago. Tingnan niyo po yung katabi mo, hindi mo alam kung bitter yan o hindi eh. Nobody knows, right? Unless asawa mo yan o kapatid mo yan, alam mo yung pinagdadaanan yan. And
And this bitterness, pakisabi po, defiles. Ito po ay nakaka-defile, nakapagpapadumi ng ating spiritual na buhay na hindi natin nararanasan. Namamantsahan na pala yung spiritualidad mo, hindi mo pa alam. And it grew beneath the heart. Dahil nga po ugat, lumalalim siya doon mismo sa puso mo. Hanggang sa nasasakal na yung puso mo, nasasakal na yung isip mo, nasasakal na yung pagkatao mo. At hindi mo maitatago pag ikaw ay bitter. Tingin po kayo kay Pastor. Unang palatandaan na bitter ka, lagi mong iniisip yung bagay na nakasakit sa'yo. Kahit hindi mo isipin, automatic na iisip mo. Huwag mo ituturo yung asawa mo. Wala nang ganon. Lagi kang tumitingin, huwag na. Itong preaching na ito ay hindi sa asawa mo. Ito po ay preaching na para sa iyo, hindi rin sa anak mo. Are you listening? When you are bitter, parang ang bilis ma-replay nung pagkakataon na nasaktan ka. Sa panaginip, sa usapan. Yung pa po, when you are bitter, it shows not only sa kaisipan. When we are bitter, we keep thinking it and we keep talking about it. So ganun po yung bitterness eh. Kaya hindi mo maitatago. Liligwak. Ibig sabihin, lalabas at lalabas that you are bitter. Eto pa po, ising pa ho tayo. When you are bitter, nagtatayo ka ng wall na inihiwalay mo yung sarili mo sa iba. At sabi mo, hindi mo na ako uli masasaktan. Kaya ako dumidistansya sa iyo. So when people dumidistansya sa iyo at dati malapit sa iyo, biglang lumayo, mas malaki ang tsansa. Nasaktan mo sila and you become bitter. And you are walling yourself because you don't like anybody to hurt you. Kaya pag tinanong ko, are you bitter? Sabi mo, oh no, I'm not. Pero ang bitterness po ay talagang hindi madaling ma-detect. Unless, pakinggan mo yung sinasabi ng isang tao. Sometimes when people are talking, alam mong sila'y bitter. Sapagkat walang mabuting lumalabas sa bibig nila. It's all criticism. It's all complaining. It's all hurts. Kaya sabihin mo, bitter siguro si ate, kaya ganito siya. Hindi lang siya nabigyan ng upo, ang galit na agad siya. Sabi niya, aalis na ako rito. Bitter. Let's talk about it. Pangalawa po, when you talk about bitterness, no one is exempted. O no one is exempt or totally immune. Wala pong pinipiling edad. Wala pong pinipiling kulay. Male, female, young, old, rich, poor, learn, unlearn, healthy, unhealthy, believers, unbelievers. We all struggle with bitterness. Lahat po tayo rito. Kung magiging matapat tayo, sabihin mo, may mga pagkakataong nag-struggle ako, pastor niyan. Who knows? Napunta ka sa service na to because you are bitter. And we are bitter. And we are not immune. Hindi ngayon spiritual ka at Kristiyano ka, immune ka na. Hindi po totoo yun. Lahat po tayo masasaktan. Ang usapin po how we respond to bitterness. Pag ako ba tinanong mo, for 34 years na pastor ako, paulit-ulit po ako nasasaktan. Kaya paulit-ulit din ako nagpipray na, Lord, turuan mo ako magpatawad. Kasi, kung ikaw ay galit, andito yung kagalit mo, dito ka lagi nakaharap. Hindi mo kayang tumingin eh. Are you there? How can you live a life na ang kagalit mo ay kapitbahay mo? How can you alive mabubuhay ng ganitong buhay nang bitter kayo katabi mo pagtulog araw at gabi? Mukhang alafo akong kausap. How can you live that life? Alam niyo po, tumingin po kayo. Ang tao po, ang buhay po natin, 64% po, kapag hindi ka masaya, where you are, 64% malungkot ka na. Sa buhay mo. Kaya kung hindi ka masaya ngayon, 64% ng buhay mo malungkot ka. So ilan na lang natitirang porsyento? Sometimes you don't even realize that na ang tao pala kahit maraming damit, kahit maraming kasama, pwede ka palang maging lonely sa kabila ng maraming taong kasama mo. Narinig ko na po yan eh. You'll be surprised that sasabihin niya sa gitna ng karamihan, sabi niya, I am a lonely man. I am Mr. Lonely. 3. May kausap po ba ako ngayong umaga? Bibilisan ko lang po ito. It is a spiritual poison that will destroy you. Pakisabi po, from the inside out.
magsisimulang ma-destroy ka dito sa loob hanggang papunta po sa labas. Simulan po natin. Ilang verses na binasa po ni Joan kanina. Thank you, Joan, for reading those verses. Number 1 is Ephesians 4. Ang context po niyan, pakita muna natin, chapter 4, verse 3. The topic of Ephesians chapter 4 is about love and unity. Pagkasabi po, unity. In chapter 4, verse 3, can we show? Nakalagay po doon sa Ephesians, basahin po natin, 1, 2, 3. To keep the... Yun po yung topic. Yun yung context ni Pablo. Sinasabi ni Pablo, bawat isa sa inyo, you keep the unity in the Spirit. So it is not the pastor's obligation from the context, lahat ng dumadalo sa church, lahat sa pamilya natin, may obligasyon na panatilihin na we are united. Pagkasabi po, united. And then, pagdating sa verse 30, nagpalit ng topic. Binabanggit ni Pablo, what grieves? Pagkasabi po, grieves. Bagay na nakakapighati sa Holy Spirit. So pagdating sa 31, binanggit niya things that grieves the Spirit. Unang-una sa listahan, let all, ano pang number 1? Anong una nag-grieve sa Holy Spirit? When we are bitter, we grieve the Holy Spirit. Yung mga susunod po, tingin kay Pastor Joey, yung mga susunod ay reaction na lang. Bunga. Because when we talk about bitterness, ang bitterness po ay may chain reaction. Ang bitterness not only grieves the Spirit, ito po ay may chain reaction na nagiging resulta. When you are bitter, napupuno ka ng galit, uot. When you are bitter, you speak evil thing. When you are bitter, gusto mong makagante. Because you are bitter. So, ang bitterness po ay nanganganak ng maraming bagay sa ating mga buhay. So, yan po yung Ephesians chapter 4, verse 31. Ang tawag ko po dyan, 6 things that divides the church or the family. Tuwing may bitterness, may wrath, may anger, may clamor, ang resulta po niyan, pakisabi po, division. Pakisabi po, divided. Basta meron yan sa pamilya mo, sa bahay mo, check. The family will be divided because it divides. And then, verse 32, binanggit ni Pablo, what unite us? Sabi niya, be kind to one another. When you are kind, when you are tender-hearted, when you are forgiving, yun po yung nag-heal ng bitterness, yun po yung nag-heal ng division sa ating pamilya. So yun po yun. So ang bitterness po ay talagang isang bagay na sabi ni Paul, balikan natin yung 31, sabi doon, grieve not the Holy Spirit. Then verse 31, ang utos ni Paul, let all bitterness and clamor, nakalagay po, put away. Sa New King James, pakipakita natin, Inay, para mas malawakan natin ng konti. Let all bitterness. Sa ibang salin, I think that is that King James, get rid of it. Yung translation, sabi, bunutin nyo, alisin nyo sa puso nyo yung anumang bitterness. So it is a command na tanggalin. Pumunta po tayo sa Hebrews 12, verse 15. Binasa din kanina. Ang context po, ang church ang Hebrew or Hebreo ay sinulat sa mga Kristiyanong persecuted. Yun po yung context. Sila po ay mga galing sa Judaism na convert sa Kristyanismo. And because during the time, matindi ang persecution sa Jerusalem, na-destroy na rin ang temple, sila po'y hinaharas and being mistreated. Ang problema po, kapag hinaharas ka, mistreated ka, mas madali pong maging bitter. Pag inaapi ka, inaagabrayado ka, gising po ba kayo? Yun ang tendency mo pag sinasaktan ka, unfairly treated. Hindi, pag nasaktan ka kasi, pwede kang maging bitter eh. So yun po yun. Now, next verse. Another verse na importanteng makita natin ay pakiklik natin yung susunod. Acts chapter 8. Nakalagay po. Next slide. For I see that you are full of bitterness and captive to sin. Kapag pinag-usapan po ang bitterness, pwede ka pong maigapos ng bitterness eh. Ang bitterness po ay minsan nag-uumapaw sa puso mo. Minsan may mga taong they are bitter. Tingnan mo lang yung mukha nila, mukha silang bitter eh. Tingnan mo lang yung mata nila. The way they talk, the way they act, they are bitter people. May mga tao pong ganun, kahit anong gawin mo, tingnan mo siya. Kahit ngumingiti pa rin siya, mabalasik pa rin ang ngiti niya. Nakangiti na yun, na ano pa kung di nakangiti. Di mo ba?
full of bitterness kasi nagiging captive sa sin ng isang tao. Kaya, another verse, kaya sa Romans, nakalagay po, their mouth are full of cursing and bitterness. When you are bitter, normally ang lumalabas sa bibig mo hindi maganda. You're talking bad things and you're speaking things na magugulat ka when nagsasalita siya ng ganon. Ang pinanggagalingan po yung ugat ng puso niya ay bitter. Mapait ang kanyang puso. So, from those verses, let's try to have a simple definition. What do you mean by bitterness? From the Greek word pikria, ang ibig sabihin po ay to cut, matalim. Kaya minsan yung taong bitter, makita mo, ang talim-talim ng kanyang tingin, no? Pakisabi sa katabi mo, mabalasik. Pakisabi sa kanya, hindi ikaw yun, ha? Baka akala mo, mabalasik. May mga taong mabalasik ang tingin, yung mukha. Yung aura nila, they're bitter because nag-i-reflect po yan eh. Nag-i-reflect sa pagkatao natin, sa ating aura. And bitterness hardens your heart inside. Pakisabi po, hardens your heart inside. Dahil matigas yung loob, hindi pa pwedeng hindi matigas ang labas. When your heart is hardened inside, even your face is hardened. Even the very aura ng mukha natin ay hardened po eh. And since bitterness ay nasa loob, it defiles you. You and people around you. Pag kasi bitter ka, tingin po kayo kay pastor, pag puno ka ng bitterness, buga ka ng buga, pati yung mga taong katabi mo, nahahawa mo ng bitterness. Hindi mo alam yun. Kaya, tingin po kayo kay Pastor Joey. Please, ang isang sukatan ng bitterness, tingnan mo yung asawa mo, tingnan mo yung mga anak mo. Even your clan, nahahawa ng yung bitterness. Listen to them how they talk. Listen to them how they talk. Because bitterness defiles. Isang sukatan po ng bitterness yun eh. Kung ikaw ay nanay, tingnan yung anak mo, baka nalipatan mo ng bitterness yan, hindi mo alam. Tingnan mo yung mga anak mo na nagsisilakit. Sa kaunting karanasan nila, they talk a lot and they talk bitter words. Bitter taste. Mapait yung kanilang panlasa. And sometimes and many times, marami pong pinagagalingan yung bitterness natin. Exodus 15:24. Medyo tutumbukin ko po ng kaunti. Kalalaya lang po ng mga Israelita sa Egypt. And hindi ka po makakaranas ng totoong freedom pag bitter ka eh. And you know, ang mga Israelita, please look at me. If you are a slave in Egypt, ikaw po ay bitter for many years. So pagtatanungin ako, Pastor, bakit sila dumaan sa Mara? The more I read the scriptures, the more I see na, pakita natin, Exodus 1:14. Dahil po sa lupit at sakit at hirap na dinaanan nila sa Egypt, kung may isang bagay po na naging resulta sa kanila, sabi po, they made their lives, pakisigaw po, 1, 2, 3. You see? Because of the hard work, because of the slavery. Please, look at me. Magta-transition po ako kasi gusto ko pong makita niyo ang mga Israelita. Malaya na sila sa Egypt, pero habang naglalakad sila papunta sa Promised Land, may gapos silang daladala at ang gapos na yon ay bitterness. Tingin po kay Pastor. Para makita nilang sila'y bitter, dinala sila ng Diyos sa isang lugar. Pakita natin yung Ninay, Exodus 15:24. Dinala po sila ng Diyos sa lugar na may tubig. Gusto nilang uminom. Nung malasahan po nila, ang lasa ay mapait at ang tawag nila ay Mara. Bakit inalaw ng Diyos yun? Sapagkat gusto ng Lord, bago sila mahil, makita muna nila. Please look at me. Because before mahil tayo sa bitterness, kailangang makita mo muna that you are bitter. You can never na makalaya until sabi, oh, hindi naman ako bitter eh. Sinasabi mo lang yan. Pero lahat ng makatabi mo, pag uminom sa'yo, mapait ang lasa. Because you are bitter. Every time you talk, hindi ka nagiging blessing sa iba. Because every time you open your mouth, the words that come out of you, come out of me, are bitter words. So yun po yun. Balikan natin yung slide para mabilis na lang po ako.
It is the feeling of hurt, resentment, and anger, and even the hate that builds up in our hearts when we have been hurt by other person or by an experience in life. Ang bitterness po hindi naman yan naging bitter ka kanina. Bitterness is an anger that settles for a long period of time. Kung may katabi kang bitter ngayon, hindi yung bitter kaninang umaga o kamakalawa. Yung bitterness mo ay resulta ng galit, puot na meron ka sa maraming panahon. Lumitaw lang yung bitterness mo ngayon kasi natapakan ka. Yung sitwasyon ngayon ay nagpapakita lang that you have been bitter for many years. Iba yung galit ka lang ngayon at wala na. Pero yung bitter, a bitter person, you are bitter always. Laging mapait ang iyong panlasa. It is anger that birth resentment and the feeling that have been treated harshly, unfairly, and carelessly. Ito po ang nakita ko po. Pwede po ba tayong tumingin? Iiwanan ko na po ito. Ang mga nakausap kong taong bitter, marami po silang reason why they are bitter. And good reason. Pag tinignan mo, good reason. Kausap ko po yung isang tatay, ang sabi niya, mamamatay na akong galit sa Diyos. Dahil namatay ang anak niya nasa gasaan. And he is bitter. I cannot blame him. I cannot blame him. Wala akong sagot sa kanya. Sabi niya, mamamatay na akong galit siguro sa Diyos, Pastor. Baka hindi na rin ako mag-pray. Baka hindi ko na rin siya kausapin. Some people, bakit? Namatay yung anak niya. Ilan ang nakaupo rito dahil namatayan ka ng anak, namatayan ka ng asawa. And still here. Pero sabi mo, maybe pastor ako yan eh. I am bitter. And I have the reason na maging bitter. The more I talk to bitter people, wala po ako nakitang taong bitter na hindi galit. Lahat po ng taong bitter is because puno sila ng anger. Wala kang makikitang taong bitter na hindi puno ng puot sa puso. Sapagkat lahat ng yon magkakakawing, magkakasama sa kanilang puso. And today, alam niyo po, kaya, alam niyo ho, sinasabi ko nga kay Joa, nung sinusulat ko yung awit, tatawagin ko si Marlon. Sinusulat, nagpipray po ako, ilang linggo na po ako nagpipray. Ito yung umaga, nagre-ring sa akin yung awit eh. Habang pinag-aaralan ko yung bitterness, ang naiisip ko lang, Panginoon, talagang mahalagang malinis ang puso. Nakikinig mo ba kayo? Kaya ang sabi ko, give me a pure heart. Give me a clean heart. I keep repeating that to the Lord. I keep telling Him, Lord, please give me a heart, Lord. Remove this stony heart in me. Tingin po kayo kay Pastor Joey. When you are bitter, your heart is stony. Nakikinig po ba kayo? Walang taong bitter ng puso'y malambot. Give me a clean heart. Prayer ko po yan eh. Ginawa kong awit eh. Give me a pure heart. Remove this stony heart in me. And give me a pure heart. This is my heart's desire. My longing, my deep desire. Remove this stony heart in me. And give me a pure heart. Now, I hope, ang prayer ko po pag ang bitterness po, iniwanan natin left unchecked, it will destroy us. Tingin po kayo kay Pastor Joey, when we are bitter, it renders forgiveness inactive. Kaya kita nyo pag bitter tayo, madaling magpatawad, mahirap. Naku, wala po akong kausap. Madaling magpatawad, mahirap. Bakit? Because bitterness renders forgiveness inactive. It's hard. It's hard sa isang pusong nasaktan na puno ng puot na mag-extend ng pagpapatawad. Ilan nga ba ang nakaupo rito na yun yung pakiramdam mo? Kasi sabihin mo, Pastor, nahihirapan na ako sa pakiramdam na to. Bakit nga ba tayo nasasaktan? Anong nakakasakit sa atin? Ito po, mabilis na lang po. This is a very simple message. Explanation. A bitter person is usually one who has been hurt. Usually there are many ways we are hurt. Iisa-isahin ko po. One,
by what is done to us. Bakit ka bitter? May ginawa kasing pangit sa'yo. Example, si Esau, bitter po siya kay Isaac. Bitter po siya sa kapatid niyang si Jacob. Bakit? Sorry, Jacob po. Genesis 27:41. Tinakaw ni Jacob yung kanyang blessing. And because of that, galit na galit po si Jacob at gustong patayin. Sabi niya, "The days of mourning of my father are near. I will kill you, my brother Jacob." Gaano siya galit sa kapatid niya? Gusto niyang patayin. Bakit tayo nagiging bitter? Sa ginawa sa atin. Maaari ng kapatid, ng asawa, ng ibang tao. Sabi ng pastor, hindi mo alam ang pakiramdam ko. Iniwanan ako ng asawa ko. Pinalaki ko ang mga anak ko. Maybe, pero wala akong nakita sa Bible na may isang dahilan na ang pagiging bitter po papahintulutan ng Diyos. Hindi po niya pinahihintulutan Hindi po siya accepted sa Panginoon. Because when we are bitter, actually, we're not hurting the people na hindi natin pinatawad. We're hurting ourselves. So pwede po tayong masaktan. 2 Samuel 13:22, bitter po si Absalom doon sa kapatid niya dahil ni-rape yung kanyang kapatid na si Tamar. Sabi niya, Absalom never said a word to Amnon. Tingin po kayo kay Pastor. Please, napansin niyo ba saan ako nagsimula? Ang bitterness ay nagsisimula madalas sa mga pamilya. Sa tahanan. Yan ang context ng Bible. Absalom ay bitter kay Amnon. Nung dumating ang pagkakataon, ni-rape yung kapatid niya, kapatid sa ama. I don't know, hindi ko po alam ang inyong kondisyon. Pwede ba kayong tumingin? Maybe somebody raped you at walang nakakaalam. And you are depressed. And you cannot talk to anyone. Maybe you experience something na hindi mo masabi sa ibang tao. Because you experience a life and death. And you cannot open to anyone. Pwede po tayong gising pa ba kayo? Pwede po tayong ma-hurt by what is not done to us. Hurting ka hindi dahil may ginawa. Hurting ka kasi wala silang ginawa para sa'yo. You expect this na ibalik nila to dahil ginawa mo yan. Naalala ko po yung the elder brother in the Bible. He was bitter. Luke 15:26-29. Why? Sabi niya, I have served you for many years. Hindi mo lang ako binigyan ng kahit isang kambing para magkatuwaan kami. Bakit bitter? Tingnan natin. Sabi niya, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet, you never gave me even a young goat. Tingin po kay Pastor. Pwede pong bitter ka ngayon, hindi dahil may ginawang pangit sa'yo. Bitter ka dahil ang feeling mo, hindi mo to ginawa para sa akin. Dapat ginawa mo to para sa akin. Dapat pinag-aaral kita, hindi mo nag-asawa ka agad. Dapat ang bilis mo, ako munang magulang mo kasi nagpakahirap ako. Ilang magulang ang bitter dahil tinuwaran agad sila ng kanilang mga anak at sila'y nakalimutan. Hindi man lang sila binless. Kaya madalas sabi ko sa aking asawa, sabi ko huwag tayo mag-expect ng too much sa mga anak natin. Baka ma-disappoint tayo. We just love them the same. If they bless us, praise God. If they don't, it's okay. Gusto niyo ba ako magkwento? Naalala ko po yung paborito kong kwento pag nagsiservice ako sa patay. Meron pong isang mag-asawa na magbubukid lang, ginapang po sa hirap ang kanilang mga anak para makapagtapos. At nung mapagtapos po, nagkaroon ng sariling pamilya na hindi po nadadalaw ang kanilang mga magulang. Ang kanilang maliit na kubo ay nanatiling maliit na kubo. Subalit ang kanyang mga anak ay nakatira sa kanyang magagandang bahay. Kapag umuulan, tumutulo po. Sa hindi maipaliwanag na kwento, sabay pong namatay ang mag-asawa. At ang lakas pong umiyak ng mga anak, 4 po yung anak At para magyabang sa barangay, 4 na musiko ang tumutugtog ng libing. Pinakamagandang ataol ang ginamit.
inilibing, hindi sa ordinaryong libingan, musileo. Pero alam lahat ng tao sa barangay, nung nabubuhay ang magulang, ni hindi nadalaw, ni hindi napuntahan. Si pastor naman nagpaparinig po kayo, sana'y marinig niyo ako. At hindi ako nagpaparinig. Diretsahan po yan. Sa mga anak na narito, hindi naman nila i-request na gawin nyo yan eh. They will not. Filipino context, they will not talk. Just, kung feeling mo you need to do it. Pangatlo, gising pa ho kayo? Tutuloy ko pa ho ba to? Huwag ko kayo magiging bitter sa akin ha. Pangatlo, by what is said about us, nagiging bitter tayo. Si Hannah, 1 Samuel 1:10, punong-puno ng bitterness sapagkat walang ginawa po yung asawa ni Elkanah na isa, kundi lait-laitin siya sapagkat wala siyang anak. Ilan sa atin today, you are bitter because of what people are saying about you, about your family, you know. Sometimes nagiging bitter ka dahil yung ginawa sa'yo, sinabi sa inyo mga tao. Last na po, magta-transition na po tayo. By what is taken from us. Bitter tayo kasi ang feeling natin, unfairly may mga kinuha sa atin na para sa atin. Job chapter 2 verse 9, Mrs. Potiphar was bitter because naubos lahat ng anak niya. Naubos lahat ang kanilang kabuhayan. Pwede po tayong maging bitter eh. Kasi nawala yung negosyo mo. Nakaupo ka rito ngayon at sabi mo, back to zero, Pastor. I lost my company. Now, I am a senior and I need to start all over again. Sometimes in life, hindi lahat po yung gusto natin nangyayari. What is taken from us? Anong mga bagay galit ka sa ibang tao, galit ka sa Diyos kasi it was taken from you. Now may to move on. Gising pa ho. Additional insight. Pangatlong bagay. Pwede pong bitter tayo in 3 ways. 1, it can be directed against God. Pwede pong bitter ka today sa Diyos, kagaya ni Mrs. Potiphar. Job 2 verse 9, sabi niya, you curse God and die. Pwede po yung nakaupo ngayon dito, hindi ka bitter sa tao, bitter ka sa Diyos. You're bitter against God. Hindi mo lang sinasabi, pero you are bitter against God. Naalala ko po si Naomi, Ruth chapter 1 verse 20. Bitter din siya sa Diyos sapagkat ang piling niya, don't call me Naomi, just call me Mara because Almighty has made my life bitter. Ilan sa inyong nakaupo rito at sabi mo, today I am bitter because of God. You can be bitter to God. Pastor, may ganun ba? Yes. And because you cannot explain. Nag-pray ka for a miracle at di ka sinagot ng Diyos. Pakita nga natin yung miracle kanina. Naka-PowerPoint pa yung miracle. Ito po yung lumapit sa akin kanina. Nakalimutan ko na si ate. Sabi niya, Pastor, tatandaan mo ba ako? Sabi ko, ate, huwag kang magagalit. Hindi. Siya po ay may 4 stage cancer. At lumapit siya kanina at sabi niya, Pastor, magaling na po ako. Tingnan niyo po ako. Malusog na malusog po ako. Malakas na palakpak po sa Panginoon. Nako, parang mas maganda. 10 segundong malakas na palakpak. Woo! We never stop praying. I was literally tired. Maiksi lang ang mga tulog itong nakarang araw. Pero when you are tired,
inaaliw ka ng Diyos ng mga himala. Sabi ni Cynthia, ako po yung pastor. Sabi ni Alma, pastor, siya to, ito. Masarap pong pag-usapan eh. Pero minsan, hindi mga himala na pag-uusapan natin. Mga kalungkutan, mga kabigatan. Balik na po ako sa outline. Another kind of bitterness is against other people. Pag sabi po other people, pagka sinwindel ka ng ibang tao, yung naipon mo, it can be bitter. Dapat kang ma-promote, nilampasan ka. Yung asawa mo, sumakabilang bahay. Maraming paggagalingan yung ating bitterness eh. But sometimes, ang problema sa atin, hindi natin kayang aminin na bitter po tayo. At sa masasabi mong, now I don't have any ministry. Sometimes, tingin po kayo kay pastor, sometimes sabi mo, victim lang ako, pastor eh. I did nothing wrong. I was a victim. And that is life minsan. Ilan po ang nakaupo rito ang feeling mo, you're a victim? Huwag po niyo itataas yung kamay niyo. Sometimes, feeling natin, I'm just a victim. And I met so many people, biktima sila ng mga pangyayari sa buhay na mahirap ipaliwanag. Oh my, I sense the Spirit. Number 3, bitterness can also be directed against yourself. Yun ang mahirap. Galit ka sa sarili mo. Hindi mo kayang patawarin yung sarili mo. Kasi, sabi mo, kung naging mas mabuti lang akong asawa, siguro hindi ganito ang mga anak ko. Siguro kung nag-aaral lang ako noon, siguro mas better life, you know. Sa ayaw at gusto po natin, minsan mahirap aminin, we are all infected by bitterness. We are. At the end of the service, ang prayer ko lang po pwede ba kayong tumingin kay Pastor Joey? Ang prayer ko po sa buong linggo, prayer ko sa Lord walang lalabas sa lugar na ito na hindi po kayo makakalaga ng bitterness. Ang prayer ko po, lalabas po tayo lahat dito na malaya from bitterness, and bitterness can never touch us again by the grace of God. I want to hear an amen to that. Kaya po ang prayer ko, ito po ang prayer ko. Sabi ko kay Joanne, I've been praying this song this week. Give me a clean heart. Will you sing with me? Give me a pure heart. Joanne, can you assist me? Remove this stony heart in me and give me a pure heart. This is my heart's desire. My longing, my deep desire. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. Sabay-sabay po tayo. A heart that's undivided, a heart that's pure and true, a heart that only seeks you, a heart that loves you so, a heart that longs to please you. Kayo po. Pakitaas po ang dalawang kamay. Prayer po ito. Please give. Please. Please give me this heart, oh Lord. Ang koro po, sabay-sabay. We sing everywhere. A heart that's undivided, a heart that's pure and true. A heart that only seeks you, a heart that loves you so, a heart that longs to please you, a heart that beats for you. Just please give me this heart. Please give me this heart.
pagpapasensyahan niyo po si Pastor Joey kung minsan, alam ko pong walang gapos na nakakalag ng magandang teaching eh. Ang gapos na nailagay ng kaaway, only the Holy Spirit can break the yoke. I wanna hear an amen. Isaiah 10:28. Say amen. Only when you allow the Holy Spirit to touch you, it's the Holy Spirit who can break the anointing. Minsan, nakarinig ka ng magandang teaching. Paglabas mo, you're still in bondage. Because good teaching is not enough to break the yoke. Marami po sa atin, we've been in the church again and again, listening to a good sermon Sunday after Sunday, and we remain in bondage. Why? It takes the anointing. Minsan po nag-agree ka sa isip mo. Nag-agree ka sa puso mo. But you need the power of the Spirit to set you free. And today, let me say, if you allow the Holy Spirit of God can set you free wherever you're hurting today. It's the Holy Spirit who can set you free today. Sing with me one more time. Give Me a clean heart. Make it your own. Give me a pure heart. Remove this stony heart in me. And give me a pure heart. Pakisabi po. This is my heart's desire, my longing, my deep desire. Remove this stony heart in me. Give me a pure heart. The congregation, this is your time. A heart. A heart that loves you so. A heart that longs to please you. This year, can I hear you louder? Lagay po ang kamay sa tapat ng puso. Bigyan ko po kayo ng ilang saglit to pray. Then I move on and I close in 10 minutes. Thank you, Lord, Holy Spirit. Thank you, Lord. As I have said, only the Holy Spirit can set you free. Palapakan po natin ang banal na Espiritu na gumagalaw sa kalagitnaan natin. Oh, I love you, Holy Spirit. Now, let me move on. Tatapusin ko po para sa mga nagsusulat. Common causes of bitterness. One, an unforgiving spirit. And when we talk about unforgiving spirit, hindi naman agad unforgiving spirit eh. Mahi-hurt ka muna, magiging magagalit ka, and then bitter, and then unforgiving spirit. Nagkakaroon tayo ng unforgiving spirit kasi we let the anger and bitterness to control us. As I have said, this bitterness renders our ability to forgive na inactive. It's hard. Naalala niyo yung kinikwento ko sa inyong pinag-pray ko, nagtitinda ng sweepstakes. And when I lay my hands, the anointing was lifted through sa kalagitnaan. Because the man is a bitter person. Sabi ko, Lord, what's wrong with her? And the Lord impressed on my heart, asked him to forgive. And when I tell him to forgive, tinignan niya po ako ng mabalasik na mata at tumalikod. Iniwanan mo ako. First time. Mas pinili niyang hindi magpatawad. And look at me, he died a bitter man. Namatay po siyang bitter. But one day, binigyan siya ng Lord ng oportunidad na makalaya sa kanyang bitterness. And he refused. Pinili pa rin niyang maging bitter. Kayo po na nakaupo rito, you have a choice. Don't tell me I am bitter because God wants me to become bitter. I don't think so.
You are bitter because pinili mong maging bitter. 2. Wrong responses to adversity. Joseph responded well. If there's a person na dapat bitter, siya yun eh. Lahat ng pangako ng Diyos, hindi nangyari at the start of his life. But at the end of the day, ang respond pa rin niya, positibo eh. Mrs. Potiphar responded wrongly and he became bitter. She became bitter. Hindi po maiiwasan ng hurts. Lahat po tayo dito masasaktan. Ang pwede mo lang piliin, paano ko tatanggapin? And it takes the unusual grace of God to overcome ang mga adversity ng buhay. By being unjustly treated, ang feeling natin, may kinuha sa atin. Sabihin mo, kinuha mo yung oportunidad ko, dapat sa akin yun. Sometimes, ganun tayo eh. Sometimes, people who failed us and disappoint us, meron po akong kilala, pumunta po sa akin, maraming taon siya sa abroad, umiiyak po doon sa office ko. Inuuntog po yung sarili doon sa mesa. Lakas ng iyak niya, hinayaan ko lang siya. Sabi ko, bakit po tayo? Sabi niya, Pastor, wala akong ginawa kundi kumayod araw, gabi at araw. Tiniis ko ang lungkot ko for many years para pag-aralin ng mga anak ko. Pagdating ko, hindi diploma ang binibigay, mga apo. Sabi niya, Dad, may apo ka na. Sabi niya, hindi ako interesado sa apo. Kaya ako nagtrabaho sa abroad sa diploma. Gusto kong mapainom ang buhay niyo. Tapos, gusto niyo akong mag-rejoice. The father was disappointed. Of course, tinanggap niya yung mga apo niya. Pero it takes time for him to be healed. Ilan po sa inyong nakaupo rito? You are bitter because you have been disappointed by your children, by your parents. Five, by those who trouble us in some ways. Marami talagang sa paligid natin walang ginawa. Kontrabida, pinanganak na kontrabida para tayo kontrahin. May kausap pa ba ako? Mga kontrabida sa buhay. Mga kapatid, marami na akong kontrabida. Maging kontrabando na lang ako. Hindi. Maging pagpapala tayo sa iba. I-likes mo nang i-likes ng sumaya. Hindi ko likes yan. Iba-block ko yan. Meron akong kilala eh. Hindi sila pre ng kanyang mga anak. Lahat ng mga tao pre, yung tatay at nanay, hindi. Pastora, nagpaparinig ka. Ay, wala po sa akin yung magparinig. Hindi ako marunong magparinig. Totoo po yan. Gising pa ho kayo. 6. Through our fellowship with bitter person. Pwede tayo maging bitter na transferan tayo ng espiritu nung magagalitin eh. Nakaka-transfer po yan. Mga spirit na yan. Sometimes we don't even realize, napansin mo yung sarili mo, sabi, hindi ako ganito eh. Tingnan mo yung mga kasama mo. Are there angry people? Bitter people? Kaya bago ka makikipag-fellowship dyan, magpipray ka muna. Pabalot ka sa dugo ng Panginoon at hindi ka talaban niya. Kaya sa mundong ito, alam niyo, mahirap lalabas ng mundo na hindi nagpipray. Are you there? Kaya bago ka lalabas ng mundo, you spend time with God, you pray. Naku po, madaling uminit ang ulo mo pag magdadrive ka sa paligid. We need to pray. We need to ask God, give me Lord patience. Naalala ko yung kwento ng isang pastor, na-traffic daw siya sa EDSA pa uwi dito, sa airport. Sabi niya, Kuya Joey, 3 oras. Buti na lang naalala ko yung isang kwento. Meron daw na traffic sa EDSA. So, habang naiinip, bumili ng mani, saka binusa. Sabi niya, hulaan mo anong naubos. Una, sabi niya, pasensya. Yung mga joke ko po, matatalino lang nakakaintindi nyo.
Naintindihan niyo ba yung joke ko? Matatalino talaga kayo rito sa Green Hills. Walang kagaya itong congregation. Pumalakpak pa yung isa. Kanina natutulog ka. Anyway, kung tayo sa pampito. Kidding aside, just kidding. Kaya minsan iniiwasan ko magtama ang ating mga mata. Kung na are you still here? Pasensya na kayo kay Pastor Joey. Medyo ang mensahe po mabigat eh. Kaya minsan, just to ease the pain, I try to deliver it in a manner na we love and... Kasi po tayo ay human beings. Say amen. Si Pastor Joey ba, natural po akong tao, nalulungkot, napapagod, nasasaktan, umiiyak, tumatawa. I'm persona po ako, natural na tao po eh. But I need God's grace also. By forgetting God's grace, minsan bakit ka bitter? Nakalimutan mo kasing kinahabagan ka rin ng Diyos eh. Pag minsan hirap na hirap ka na magpatawad, bumalik ka sa kaisipan. Ako man ay maraming pagkukulang, maraming pagkakamali. Sabi nga ni Sam kanina, mga makasalanan lang tayong kinahabagan ng Diyos. When we're having a hard time to forgive people, balikan natin yung panahon na nagmamakaawa din tayo sa Diyos at kanyang kinahabagan. And I think it will be easy. Last, as I close, let me close. Just babasahin ko na lang po. 1, allow the Holy Spirit to dig it out in your life. Siguro you've been listening to me for a long period of time. Some of you, almost an hour na po ako nakatayo. At ang ilan po sa inyo habang nagsasalita si Pastor Joey, biglang nagpapak. I believe it is from the Holy Spirit. We must allow the Spirit. Mahirap po kasing i-heal tayo ng Lord eh. Kung hindi niya ilalabas sa atin. Kagaya yung kinikwento ko kanina, ang mga Israelita ay bitter. Dinala sila ng Diyos sa Mara. And then they need to realize that they are bitter. Kailangan maputol po yung ugat eh. Kailangan ma-uproot. Today, I pray na hahayaan niyo po ang Holy Spirit na mabunot po yun. I wanna hear an amen. Lord, hayaan mong mabunot ito. Please, look at me. 3 things na huwag mong gagawin. Number 1, do not deny. Sabi ko, okay naman ako. Parang naipit ka sa pinto. Sabi niya, masakit ba? Nung umalis na, do not deny. Do not deny. If you are bitter today, at sinabi ko sa'yo, are you bitter? Sabi niya, sasagot mo, yes, or maybe I'm bitter. Or just a little. 2, do not minimize. Pakisabi po, minimize. Huwag mong maliitin. Sapagat ang bitterness can defile you. Do not minimize it. 3, do not pretend that you are okay. Pag tinanong ka, are you okay? Of course, I'm okay. I have a beautiful bag, right? Ganda ng bag ko na ito. Kaya sa ganda ng bag mo, hindi malaman ng taong bitter ka. Kaya lang nila nalaman, ang tatak ng bag mo, bitter. Bitter person. May mga panahon ba na ako'y bitter? Maybe. May mga panahon ba I'm hurt? Yes. I allowed bitterness. Iba po yung you are bitter, iba yung you allow yourself na maging bitter. Nakontrol ka na ng bitterness. Sa lahat ng desisyon mo, ginagawa mo out of bitterness. Lahat ng pangarap mo, kaya pala gusto mong magtagumpay, bitter ka na. At nung makarating ka sa tagumpay mo, hindi ka masaya. You know why? Because ginawa mong lahat out of revenge. And you are not happy. May kausap po ba ako? Yes. 2. Babasahin na lang po ni Pastor Joey. Tapos na po ako. Ang alam ko lang po, may ginagawa po ang Holy Spirit sa puso ng bawat isa ngayong umaga. That's all I know. Ay naku, mahina pong palapak niyo. Wanna hear an amen? Say amen. Acknowledge and recognize that bitterness is a serious sin. Nakalagay po, get rid of all. Bitterness must be owned. It is impossible to correct wrong attitudes and cure hurts without admitting, I need to admit. 3, learn to identify the things that, saan nga ba nagsimula? Pag nagdi-deliverance po ako,
kinakausap ko ipag-pray. Sabi ko, kailan nagsimula? Kasi may pinagsimulan po hindi pwedeng wala. Ang tawag ko po doon, point of entry. Kaya ka naging bitter, tsak meron. Tingin po kayo kay Pastor. Kaya habang nagtuturo po ako, please, look at me. At may mga memorya kayo na naaalala. Just allow it. Hayaan nyo lang. And take the pain. Pastor, naramdaman ko ulit yung pain. It's good. Because maybe you are denying that there's no pain. Today, Pastor, I can sense the pain. And then, napapahiya. Parang ang feeling ko, napapahiya ulit ako. Parang nararamdaman ko ulit yung kilot. That is good. Sometimes, kailangan mong maramdaman yun para ma-deal mo ulit siya. And the Holy Spirit is allowing you to bringing that to your memory. And then, you close your eyes and you say, Lord, dito pala nagsimula lahat. Dito pala, Lord. We cannot change the situation. Pwede na lang nating baguhin yung paano natin naharapin ang sitwasyon. Hindi na pwedeng balikan ni Joseph yung maraming taon na nawala sa kanya. Pero sabi niya, hinayaan ng Diyos to, you meant evil, but God turned it good para sa akin. Let's try to see it that way. Number 4, hatred and anger must be forsaken. Pakitaas pong dalawang kamay. Pakisabi po natin, I renounce anger, bitterness, hatred in my spirit. In Jesus' name, itinatakwil ko sa pangalan ni Jesus. Pinalalaya ko ang aking sarili sa pangalan ni Jesus. And let me declare that you are free. In Jesus' name, say amen. Receive your freedom. A heart that hides your word, God. A heart that's pure and true. A heart that's only seek you. A heart that loves. Yan ang gusto kong puso. A heart that longs to please you. A heart that beats for you. The congregation, please give. Tingin po kayo kay Pastor. Alam niyo yung ating maturidad, nakikita rin sa ating panalangin Today, tingnan niyo, we're not asking for blessings, right? Gawin pa tayo higit na mayaman, higit pang sikat. We're asking God for a pure heart. And it pleases God the most. We're asking God for an undivided heart. We're asking God for something na dadalhin natin hanggang eternity. At ito po yung maturidad na gusto ng Diyos sa atin. Hindi po sa ayaw natin ang mga pagpapala ng mundo. But nothing pleases the heart of God more than a clean heart and a pure heart. Nothing pleases God more than that, believe me. As I close, Pastor, kanina niyo po sinabi yan. Then I open. Surrender your forgiveness to God. Pakitaas po ang dalawang kamay. Paki-close po yung dalawang kamay. Yung kanan, pawalan niyo po yung kanan, buksan niyo. Ikaw po yung unang ikinulong mo nung hindi ka magpatawad. Yung kaliwa, buksan na rin. Ayan, pinatawad na po natin ngayon, pinalalaya natin ang ating sarili, magyang nakasakit sa atin today. Say amen! Say amen! I wanna hear! Amen! Baba po, kasi akala mo, yung kinukulong mo, yung tao lang hindi mo pinatawad, hindi po. Kuminsan ang feeling mo, yung pinatawad mo, binigyan mo ng regalo. Tama. Pero nung magpatawad ka, tumanggap ka din ng regalo. When you forgive, you receive also a gift. When you forgive. I'm not saying that it is easy. I'm not saying that. But tell me, ito po ba ang tama, ang magpatawad? I wanna hear an amen. That's my point. I'm not saying to forgive is easy, but at what I'm saying, to forgive that is right. 6, we appropriate God's power. Alam ko naman po, hindi natin ito kaya, sa biyaya lang ng Diyos magagawa nating magpatawad. Kaya nakikiusap tayo sa Lord
Please give me this heart. Please give me. Church, pastors, religion cannot give you pure heart. Look at me, ulitin ko po. Ang relihiyon, ang pastor, priest, o sino man, cannot give you heart. Cannot give you pure heart, clean heart. Only God. Kaya ang sabi ni David, Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart. Only God can give you a pure heart. Only God can give you a clean heart. Only this God. Siya lang ho. Religion cannot give you clean heart. Only God. As I close, and I need to, 7. Alam niyo yung ginawa? Pinakita ni Moses yung puno at inihagis dun sa mapait. At tumamis na po yung tubig. Today, inaanyayahan ko po kayo. Bumalik uli kayo sa krus. At sasabihin mo, Panginoon, linisin mo uli ako ng iyong mapulang dugo. Tanggalin mo sa puso ko ang lahat ng kapaitan. Hayaan mong simula sa araw na ito, muling maging matamis ang aking relasyon sa iyo at sa aking kapwa. Bow your head, please. Lord, we go back to the cross. Through the cross, we can healing, Lord. We ask you to forgive us. Patawarin mo kami sa aming we allow bitterness to control us, Lord. Kung nagkaroon kami ng unforgiving spirit, binibigyan ko po kayo ng laya na mag-pray sandali. And we ask you to cleanse us from evil, Lord. Panginoon, linisin mong puso namin. Hindi lang po awit, ito po'y panalangin ng aming puso. Sa araw na to, thank you for this message. Today, all we want, Lord, is a clean heart, a pure heart. Ikaw lang ang nagbibigay nun. Tumayo po tayo, palapakan natin ang Panginoon. Give me a clean heart. Give me a pure heart. Remove this stony heart in me and give me a pure heart. The congregation, this is everywhere my longing, my deep desire. Remove this stony heart in me and give me a pure heart. Sabay-sabay po tayo. One more time. Give me a clean heart. Give me a pure heart. Remove this stony heart in me and give me a pure heart. This is my heart's desire, My longing, my deep desire. Remove this stony heart in me. Pakitaas po ang kamay. Here we go. A heart that's undivided, a heart that's pure and true, a heart that solely seeks you, a heart that loves you so, a heart that longs to please you, a heart that beats for you. Please give me this heart. Please give me this heart. Please give me sa pinakamalakas na tinig. And we close everywhere. A heart that's undivided, a heart that's pure and true, a heart that solely seeks you, a heart that loves you so, a heart that longs to please you, a heart that beats for you. Please give me this heart everywhere. Please give me this heart. Please give me this heart, Lord. The congregation as we close. A heart
promise po niyan. A heart. Nakataas po ang dalawang kamay natin. Sabay-sabay, please. Tell him more. Oh, Lord God, I love you. Nakataas po ang kamay. Father God, thank you for this message. We thank you sa kalayaan, kapatawaran. And Lord, panatilihin mong malinis ang aming puso. Gabayan niyo po ang inyong mga anak sa kanilang mga desisyon. Sa paglabas at pagpasok nila ng kanilang tahanan, ng inyong proteksyon, ang inyong pong kalapitan, even your favor. Bless po ang kanilang tinapay at tubig. Yaliso po ang sakit at karamdaman sa kanilang tahanan. And allow them to live a life that is pleasing to you. Today, we receive this clean heart. Today, we receive this pure heart. Palapakan muna po natin ang Panginoon. Pwede mo ba abot niyo yung kamay niyo sa katabi mo at sabihin mo, congratulations. For a new heart and a clean heart. Pakitaas po ang kamay. I bless this congregation today in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Everybody will say in agreement. I love you all. God bless. Sing the song, for God has set us free. Sing. You have set me free, brought me to liberty, and I'll never be the same, God. I will never be the same again. I live in victory, for Jesus died for me. I want my life, come on. I want my life to testify. Lift up your hands. I want my life to magnify. One more time, for you have set me free. For you have set me free, brought me to liberty, and I will never be the same again. For we live in victory. For Jesus died for me. For I want my life. I want my life to testify. I want my life to magnify. I want my life. Come on, lift up your hands. I want my life. I want my life to testify. I want my life to magnify. I want my life to glorify your name. For you turn my morning. Hallelujah. You turn my morning into dancing. Oh, we give you praise, Lord. Remove my sad Lord, only joy, 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 joy. And my heart beats sing to you and not be silent. Oh Lord, my God, I will be. Siguro po kantahin natin sa sarili nating wika. Lungkot ng puso, iyong pinawi. Amen? Hirap at sakit, pinalitan mo. Nagalag at saya at umawi. Puso ko'y nag-uumapaw at di mapipigilan. Let's raise up our hands. Ako'y pinalaya. Lahat po ng pinalaya ng Panginoon. At kailan may pinagkakaiba. Ako'y may tagumpay. Si Jesus ang kaibigan. Sa buhay ko. Sa buhay ko'y kaya. Yes. Sa buhay ko'y kaya. Sa buhay ko'y kayo lamang po. Ako'y pinalaya. Ako'y pinalaya. Lahat po ng pinalaya ng Diyos. Sa buhay ko. Sa buhay ko'y ihahayag. Sa buhay ko'y itatanya. Sa buhay ko'y one more time. Ako'y pinalaya ng Diyos. Ako'y
We can now be seated po.